para sa'yo pagkatapos ay lang ang gagawin mo? Masasirang pagtingin ni Calix sa'yo. Mahina ngunit puno ng galit ang boses ni Helen. Nakarinig ako ng hikbi at batid kong nagmumula iyon kay Celine. Sorry, Ma. Pero hindi ko gagawin ang gusto mo. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng tatanga-tanga anak na tulad mo. Sundin mo ang gusto ko kung ayaw mong masira buhay mo. May diin ang bawat salita ni Helen. Pagod na ako, Ma. Hindi ka ba naawa sa akin? Wala ba akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko? Sana maintindihan mo. Wala akong pakialam kung pagod ka na. Ipalaglag mo ang batang yan. May kataasan na ang boses ni Helen. Naitakip ko ang kamay sa bibig sa narinig. Bata? Buntis si Celine? Bigla ang panginginig ng buo kong katawan. Parang pinipiga ang puso ko. Ayaw ko man pero ibang tumatakbo sa isip ko. Sino ang ama ng ipinagbubuntis ni Celine? Kung kaya ko lang ipalalaglag ko ang batang ito pero hindi ko kaya, Ma. Hindi ko kaya. Nakikiusap ako sa iyo, Ma. Hayaan mong buhayin ko ang bata. Putol-putol na pakiusap ni Celine dahil sa labis na pag-iyak. Maging ako'y tumulo na ang luha. Lalong napuno ng mga tanong ang isip ko. Para akong nauupos na kandila. Kaya ba labis ang pag-aalala sa kanya ni Kelvin? Ano? Malakas ang loob mo suwayin ako dahil kay Kelvin? Pues, hindi ka na niya kakausapin man lang dahil sinabihan ko na si Faith. Kung ako sa'yo, ayokong sundin mo. Galit na sagot ni Helen sa pakiusap ng anak. Pinigil ko ang mapahikbi. Naalala ko ang usapan ni Kelvin at Celine sa lugar din na ito. Yun ba ipinagtapat ni Celine kay Kelvin noon? Nabuntis ito? Si Kelvin ba ang ama? Hindi ko kayang tanggapin iyon. Sobrang sakit na. Kung anak ni Kelvin ang dinadala ni Celine, handa akong magparaya. Napahawak ako sa dibdib dahil pakiramdam ko'y kumikirot ang puso ko. Nawala na sa isip ko ang pakikipag-usap kay Daddy. Mas mabuti sigurong si Kelvin ang una kong kausapin. Sa uling pagkakataon ay papipiliin ko siya. Tahimik akong lumayo sa kwarto at lumabas ng mansyon. Gulong-gulong isip ko at saka ko nilang kakausapin si Daddy. Kinuha ko ang cellphone sa dalambag at tinawagan ang numero ni Kelvin. Nakailang ring na iyon pero hindi siya sumasagot. Nasa sasakyan ako nang mag-ring ang cellphone ko at nakita kong si Kimberly ang tumatawag. Kim? Tanong ko. Pilit kong ginawang normal ang boses. Maging yung driver ko ay panay ang suliyap sa akin dahil sa pag-iyak ko. Faith, nasan ka? Pwede ba tayo magkita? I have something to tell you. Halata ang pagkabahala sa boses niya. Ano yun? At saka, asan ka ba? Hindi mo ba kasama si Michelle? Nagtatakang tanong ko. Malapit na ang resume ng graduation practice pero mukhang wala pa siya sa school. Sa personal na lang, girl. Itatext ko sa'yo kung saan tayo pwede mag-usap. Seryosong sagot niya. Okay, pupunta na ako. Sang-ayon ko. Matapos ang tawag ay nakatanggap ako ng message kay Kim. Address iyon ng restaurant kung saan kami mag-uusap. Nagtataka man ay nagtungo ako doon. Faith! Mahinang tawag pa lang sa loob ng restaurant. Halika! Aya niya sa akin. Pumasok siya sa isang VIP room at nagtataka akong sumunod doon. Ano ba pag-uusapan natin at nandito pa tayo? Confidential ba? Takang tanong ko. Nabasa ako ang pagkabahala sa mga mata niya. I have something to tell you. Kinakabahan ako dahil seryoso si Kim. Parang hindi siya ang Kimberly na kaibigan ko. Faith, niloloko ka ng asawa mo. Puno ng kaseryosohan niyang sambit. Para akong sinikmuraan sa narinig. Nanginig din ang mga kamay ko na nakapatong sa table. Hindi ko inaasahang yun ang sasabihin niya. Bakit? Paano mong nalaman? Nanginginig ang boses ko. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi pa man nagpapaliwanag si Kimberly ngunit gusto ko na siyang paniwalaan. Galing ako sa klinik kahapon. Nakita ko siya. Kasama niya yung anak ng partner ng daddy mo. Kung ako ang papipiliin ay ayoko nang makinig pa sa mga sasabihin niya. Alam ko na kung anong nakita niya. Sobrang sakit. Ang sakit ng puso ko na halos nahihirapan na akong huminga. Posible bang mamatay ang tao sa ganitong paraan? Sana'y mawala na lang ako sa mundo. Kim,
Tama na. Parang baliw na pakiusap ko sa kanya na para bang kapag hindi niya natapos ang sasabihin ay mawawala ang sakit na nararamdaman ko. Pero Faith, nakita ko kung saan klinik sila nagtungo. Sa tingin ko ay buntis sa babae na iyon pero asawa mo kasama niya. Labis na ang pag-iyak ko na hindi na ako halos makapagsalita. Panay na lang ang hikbi ko habang nakamasid lang sa akin si Kimberly. Naramdaman kong bumukas ang pinto ng VIP room sa gawing likod pero hindi ko nilungon ang kung sino man dumating. Patuloy lang ako sa pag-iyak. Wala na akong pakialam sa paligid ko. Faith, untag sa akin ni Kim. Sinulyapan ko siya at puno ng awa at pagkabahala ang mga mata niyang nakatuon sa akin. Niloko ka ng asawa mo at ng sili na iyon. May gusto lang sanang kumausap sa'yo. Ha? Naguguluhan tanong ko. Noon ako lumingon at laking gulat ko pagkakita sa dalawang lalaking nakatayo sa likod ko. Wala sa kanila yung lalaking kinatatakutan ko ngunit nakaramdam ako ng panganib sa presensya nila. Akman tatayo ako pero agad akong hinablot noong isa at tinakpan ng panyo sa bibig. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Sinubukan kong sumigaw at magpumiglas pero mas malakas ang lalaking nakahawak sa akin. Tiningnan ko si Kim, nakapanood lang sa akin. Nagtatanong ang mga mata ko sa kanya. Bakit? I'm sorry, Faith. Sambit niya na nangingili din ang mga luha sa mata. Salamat, Kim. Huwag kang umiyak dyan. Hindi naman namin sasaktan itong kaibigan mo eh. Sambit noong lalaki. Parang sasabog ang dibdib ko sa labis na kaba. Nanlalaban ako sa lalaking pilit akong iginagapos ngunit walang panama ang lakas ko. Unti-unti na rin dumidilim ang paningin ko. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman. Bakit nagawa sa akin ni Kim ito? Anong kasalanan ko sa kanya? Lahat na lang ba ng tao sa paligid ko'y sasaktan ako? Wala akong matawag para hinga ng tulong. Hindi si Daddy at mas lalong hindi si Calvin. Kanina lang ay hinihiling kong mabura na lang ako sa mundo. Marahil, ito na ang kasagutan sa mga hiling ko. Mabilis ang mga pangyayari. Namalayan ko na lang na nasa loob na ako ng sasakyan. Hindi ko masabi kung anong klase ng sasakyan dahil nagawa nilang takpan ng mga mata ko. Hindi rin ako makapagsalita. Nanginginig ang buo kong katawan sa labis na takot. Ang puso ko'y parang sasabog at nanunuyo na rin ang labi at lalamunan ko. Ganun pa man ay nagpumiglas ako sa loob ng sasakyan. Ano ba yan? Higpitan mo kaya ang tali? Utos noong isang lalaki sa kasama. Ikaw na kaya? Ang likot eh. Sagot naman ng isa. Tatalian mo lang eh. Singhal noong isa. Maya-maya ay naramdaman kong humigpit ang tali sa aking mga kamay. Paano mamaya? Kailangan natin siyang kalagan. Hindi siya pwedeng makita ng mga tao na ganyan. Muling sabi nung isa. Halata ang pagkabahala sa boses niya. Labis man ang takot ko, hindi ko maiwasang magtaka sa usapan nila. Tila ba hindi sila sanay sa ginawang pagdukot sa akin. Kung sa trabaho ay wari mga baguhan sila. Patuloy sa pag-usad ang sinasakyan namin. Matapos ang ilang oras ay huminto iyon. Naramdaman ko na lang ang pag-alis ng piring sa mga mata ko. Marina ko napapikit dahil sa pagkasilaw. Sumunod ka na lang sa amin ng maayos para hindi na tayo magkasakitan. Intindihan mo? Bulong sa akin ng isang lalaki na may halong pananakot. Hiniklas niya ako sa braso at tinila pababa ng sasakyan. Nalaki ang mga mata ko na mapagtantong nasa port kami. Gayunpaman ay maliit lang ang lugar at hindi malalaking barko ang namataan ko. May mga biyahero sa paligid ngunit walang nakapansin sa akin. Hindi ko magawang humingi ng tulong sa kanila. Nasa tigkabila ko ang lalaki at nararamdaman ko ang matulis na bagay sa aking tagiliran. Lakad ka lang. Kapag nagkamali ka ng galaw ay bubutasin namin itong tagiliran mo. Banta nung isang ngunit kulang iyon sa diin. Gayunpaman ay wala akong magawa kundi ang sumunod. Saan niyo ako dadalhin? Naiiyak na tanong ko. Ni hindi ko alam kung saan kami at bakit dito nila ako dinala. Mainit sa lugar at wari na sa probinsya na kami. Basta, sumunod ka sa amin at hindi ka masasaktan. Sagot nung isa. Nagpatuloy kami sa paghakbang hanggang sa nasa parte na kami kung saan kokonti ang tao. Isang bakanteng lote iyon at may ilang sasakyan ang nakaparada. Namataan ko ang isang itim na van sa di kalayuan na naghihintay. Bumukas iyon at sumalubong sa amin ang isa pang lalaki. Andiyan na ba si sir? Tanong sa kanya na lalaki sa tabi ko. Oo, bye.
Kadarating lang namin. Sagot noon sumalubong sa amin. Maitim siya at hindi kataasan. Maamo ang mukha niya kaya gusto kong umasang wala silang gagawin sa aking masama. Kanina pa nagwawala ang puso ko at pakiramdam ko ay wala na akong lakas. Tumigil ako sa paghakbang at napaupo sa mainit na semento. Bakit ka tumigil? Lakad! Sigaw sa akin ng isang lalaki at nagpalingalinga sa paligid. Mawa kayo sa akin. Please, pakawalan niyo ako. Umiiyak na pakiusap ko. Gusto ko nang umuwi. Napansin ko ang paglambot ng ekspresyon nung kaharap ko. Tila ba naaawa siya sa akin. Kumunot ang noon niya at napahilot sa noo. Ate, hindi ka masasaktan kung susunod ka sa amin. Tumayo ka na dyan na matapos. Laking gulat ko nang isang putok ng barilang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi ko alam kung saan iyon nagmula. Nanlaki ang mga mata ko nang tumumba ang lalaki sa harap ko. Lalong nanginig ang buo kong katawan. Narinig ko ang sigawan na ilang tao sa malapit at nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon. Kuya! Malakas na sigaw noong kasama namin. Halata din ang pagkagulat at takot sa mga mata niya. Mabilis naman siyang hinila noong lalaki na sumalubong sa amin kanina. Sandali! Si Kuya! Sigaw niya na nagpupumiglas. Mahuhuli tayo, tara na! Sambit nung isa. Tinignan niya ako at akmang hahablutin ngunit mabilis akong tumakbo palayo sa kanila. Hindi ko na matukoy kung paano ko nagawang makatakbo sa kabila ng nanginginig na tuhod. Makailang beses akong nadapa. Nang gilalas ako nang bumunot ng baril ang isa sa kanila at itinutok sa direksyon ko ngunit bago pa man nila maiputok iyon ay ang mga putok muli ng baril buhat sa kung saan ang narinig ko. Nilingon ko sila at namataan ko silang tumatakbo pabalik sa van. May dalawa pang lalaki ang lumabas buhat sa sakyan na may mga hawak na baril. Muli akong bumangon at patuloy na tumakbong palayo. Biglang may humablot sa akin at tinila ako patungo sa isang poste. Nagpumiglas ako sa takot. Mang Faith! Nabusasan ko ang driver ko. Katabi siya noong humablot sa akin kung kaya natigil ako sa pagpupumiglas. Napansin ko ang baril na hawak na lalaking kumuha sa akin. Hinugot niya ang magazine noon at pinalitan ng isa pa na puno ng bala. Matipuno ang katawan niya at halatang bihasa sa paghawak ng barila. Hindi katulad noong mga dumukod sa akin. Nandoon kami at nakatago sa isang poste malapit lang sa kinapaparadahan ng van. Apat pa sila. Seryosong sambit ng lalaki. Sumilip siya buhat sa poste at laking takot ko nang salubungin siya ng mga putok ng baril ngunit mabilis siyang nakatagong muli. Narinig ko ang pagmumura niya. Papalapit na sila. Humanda na kayo. Ha? Takot na takot na sambit ko. Kung papipiliin ay mas gusto ko na lang na sumiksik sa poste. Apat sila samantalang mag-isa lang ang lalaki may hawak na baril na kasama namin. Bumunot ng isa pang baril ang lalaki at iniabot iyon kay Manong. Tinanggap naman niya iyon. Sumenya siya ng bilang gamit ang mga daliri at pagdating sa ikatlo ay sumilip siyang muli sa pader. Saka pinaputukan ang mga lalaking dumukot sa akin. Ganoon din ang ginawa ng driver ko na marunong palang gumamit ng baril. Habang nagpapaputok sa mga kalaban ay tumatakbo kaming palayo. Takbo at lingon ang ginawa namin. Ramdam ko nakaharang ang katawan ng dalawang lalaki sa akin. Para na akong malalagutan ng hininga. Sa bawat putok ng baril ay napapaiktad ako. Maging ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo sa takot. Takbo! Mang Faith! Sigaw sa akin ng driver ko. Nang lingunin ko siya ay nanggilalas ako pagkakita sa dugo sa kanyang tagiliran. May sugat ka! Nanginginig ang naiiyak na sambit ko. Tumigil ako at sinapo ang sugat niya. Noon ko lang napansin na hindi na namin kasunod yung lalaking kasama namin kanina. Madami sila! Tumakas ka na! Pagtataboy niya sa akin, unti-unti nang nauubos sa mga tao sa paligid namin. Humalo ka sa mga tao para hindi ka nila makita. Bilin niya. Halatang iniinda niyang sakit sa tama ng barila. Ngunit inuna niya pa rin ako. Itinataboy na niya ako ngunit hindi ako makakilos. Parang hindi ko matanggap na mapapahamak sila ng dahil sa akin. Muling naglandas ang mga luha sa pisngi ko. Sige na ma'am, kailangan makaligtas ka. Ulit niya. Dahil hindi ako makakilos ay hinablot na niya ako sa braso at muli kaming tumakbo. Muli kaming nakarinig ng mga putok ng baril. Tumakas ka na! Huling habilin sa akin ng driver ko. Inilibot ko ang mga mata sa paligid. Ang sabi niya ay humalo ako sa mga tao ngunit halos wala ng tao sa paligid namin. Namataan ko isang pier kung saan may malaking bangka. Doon may mga tao na tumatakbo pasakay sa bangka.
Bilisan niyo! Sigawan nila. Hindi na ako nakapag-isip pa. Humalo ako sa mga tao at mabilis na sumakay doon. Hindi na nag-aksaya pang magtanong yung nandoon kung isa ba talaga ako sa pasahero nila. Hindi na niya tiningnan ang mga tiket sa labis na pagkataranta. Kuya, bilis! Diyos ko, may nagbabarilan doon! Sigaw ng isa sa mga pasahero. Natahimik ang lahat at nagpakiramdaman nang magsimulang umusad na ang bangka. Wari nakahinga lang sila ng maluwag nang makalayo na ito sa pier. Nangyang yan! Ayoko pong mamatay! Biglaan na lang may nagbarilan eh. Ano kayang motibo ng mga iyon? Ang daming patay. Nakita niyo ba? Malakas na sabi ng isang lalaki nang makalayo na ang bangka na sinasakyan namin. Hindi ko magawang tumingin sa kanila. Iniiwas ko ang mga mata. Saan kaya papunta ang bangka na ito? Mukhang malayo ang biyahe namin. Sinulipan ko ang mga kasama na may mga dalang kung ano-ano. Malaki din ang bitbit nilang bag. Nagsimula na akong kabahan nang mapansin ko lumalakas na ang alon. Sinulipan ko ang mga kasama ko na kalmado lang. Parang wala lang sa kanila ang paghampas ng malakas na alon sa sinasakyan namin. Hindi ako sanay na bumiyahe sa dagat at marahil dala ng pagod na rin ay nagsimula na akong mahilo. Tumungo ako at pilit na kinalma ang sarili. Ngunit laking gulat ko nang sa pagtama ng isang malaking alon ay tumagilid ang bangka. Nagsigawan ng mga kasamahan ko. Ako naman ay agad na naghanap ng makakapitan. Ilan ba tayo? Sigaw noong lalaki. Halata ang takot maging sa boss niya. Muling tumama ang alon at lalong tumagilid ang bangkang sinasakyan namin. Overload yata tayo, bay! Sigaw no isang lalaki. Nakita ko yung lalaki na kumuha ng life vest na nakasabit sa isang sulok ng bangka. Tinansya ko ang bilang noon at malinaw na kulang para sa aming mga sakay ng bangka. Tumayo ako, tumaklit din ng isa. Nagsimula na ring magkagulo ang mga kasamahan ko. Kanya-kanya kaming agawan sa life vest. Laking gulat ko na isang babae ang pilit na hinahablod sa akin ng hawak kong vest. Akin na yan! Matapang na sigaw niya. Hinila niya ako dahilan para mapaupo ako ngunit hindi ko yun binitawan. Ano ba? Akin to! Matapang din na sagot ko. Pilit kong tinitibayan ang hawak sa vest. Natatakot ako sa ginagawa pero ayoko pang mamatay. Malakas kong hinila ang vest dahilan para siya naman ang mawala ng balanse. Paglingon ko sa paligid ay saka ko lang napagtanto ang nagaganap na agawan sa vest. Mabilis ko isunuot ang hawak kong life vest at itinali. Sandali nga! Maupo kayo! Lalo tayong tataob! Hindi na naituloy ng lalakan sasabihin nang sa muling paghampas ng alon ay tuluyan ng nadala ang bangka. Malinaw na malinaw sa akin ang malakas na sigawan ng mga kasamahan ko. Napadasal na lang ako at napapikit ng mapagtantong tuluyan ng tataob ang malaking bangka. Namataan ko ang ilan sa mga kasamahan ko na tumalon kung kaya hindi pa ako handa at nababalot ako ng matinding takot ay ganoon din ang ginawa ko. Ramdam ko ang paglapat ng malamig na tubig sa aking katawan. Halos mahubad ang vest na suot ko sa lakas ng alon dahil hindi ko yun magawang itali ng maayos. Nagpilit akong makipaglaban sa alon kahit pa halos maubos ang lakas ko. Pagmulat ko ng mga mata ay nanggilalas ako pagkakita sa ilan sa mga kasabay kong nalulunod. Isang lalaki at dalawang babae na walang life vest. Ang bigla na lang na kumapit sa akin. Dahil doon ay unti-unti kaming lumubog. Kahit pa may suot akong life vest, batid kong nalulunod na sila at naghahanap sila ng makakapitan. Huwag! Huwag! Bitawan niyo ako, please! Takot na sigaw ko. Hindi ko sila magawang tingnan. Pilit pa rin silang kumapit sa akin at maging ako ay lumulubog na sa tubig. Nasasakal ako sa pagkakahawak nila. Unti-unti nang pinasok ng tubig ang katawan ko. No! Nagmamakaawa ang mga mata ko sa kanila ngunit nang tingnan ko sila ay mas lalo ako natakot. Nakikita ko kung paano unti-unting nauubos ang hininga nila pero wala akong magawa. Maging ako ay nalulunod na. Nagpumiglas ako bago pa man ako mawala ng ulirat. Ayaw ko man pero nakita ko kung paano silang naubusan ng hangin hanggang sa unti-unting lumuwag ang pagkakahawak nila sa akin. Isang malakas na alon ang muling humampas sa amin at mariin kong naipikit ang mga mata. Hindi ko na namalayan kung nasaan na sila. Maging ako ay dinala ng alon at muli ay halos mapatid ang hininga ko. Marami na rin ako nainom na tubig. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam ang nasa paligid ko. Sa kabila ng suot kong vest, hindi ko alam kung makakaligtas ba ako dito. Halos wala na akong iluha. Pagod na ako lumaban. Manhid na yata ang buo kong katawan.
Sa di kalayuan ay naririnig ko ang paparating na bangka. Hindi ko mawari kung guni-guni ko na lang ba iyon. Wala na akong lakas pa. Pilit kong iminulat ang mga mata ngunit ayaw nang sumunod ng katawan ko. Ang huli ko na lang na narinig ay ang boses ng lalaki na siyang kumuha sa akin. Calvin's POV. I feel like I'm in a nightmare. Isang bangungot na gusto kong takasan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ikinuyom ko ang kamao at malakas na pinagsusuntok ang pader. Patuloy ako sa ginagawa hanggang sa maramdaman kong panakit ng aking mga kamay. This is not enough. Gusto ko nang magising sa bangungot na ito. Ilang araw na akong hindi nakakatulog. Patuloy lang ako nagmamakaawa na sana nga ay maibalik na o mabaliktad na lang ang sitwasyon. Sana ay panaginip na lang ang lahat ng ito. This, however, is the worst part. Hindi ako nananaginip lang. This is my reality. Faith was gone. The very thought is breaking my heart. Hindi ko matanggap. Hindi ko kayang tanggapin na wala na siya. Sobrang sakit. Para akong mababaliw. Saan ko siya hanapin? Ayoko na lang na mabuhay sa mundong ito kung wala din lang siya dito. Nakarinig ako ng mga katok sa pinto kasunod ng pagpihit ng seradura noon. Bumukas ang pinto at nakarinig ako ng mga hakbang papalapit sa gawi ko. Calvin, they are waiting for you. Boses iyon ni Mommy. Ikunurap ko ang mga mata para pawiin ang luha. I don't want to do this. Kung maaari lang ay ayokong humarap kanino man. Ang harapin, ang press at sagutin ng paulit-ulit ang mga tanong nila. Naikuyom ko ang mga kamay. Alam kong malaking pera ang ibinayad ng pamilya ko para pagtakpan ang dahilan sa nangyaring barilan sa port. Kung hindi nila gagawin iyon ay malaking skandalo iyon sa amin. The CCTV footage proves everything. Isa si Faith sa mga sumakay ng bangka. Ang sakit para sa akin na mapanood ang mga pangyayari. Paano nangyari ito? Noong isang araw lang ay nandito siya sa bahay ko. Malinaw na malinaw pa sa isipan kong itsura niya. Pagkatapos ay nakatanggap na lang ako ng tawag para ipaalam na isa siya sa mga nawala sa dagat. Sobra akong nalilito na hindi ko man lang siya nakausap ng maayos. I tried everything to keep her safe but I still failed. Hindi ko siya nagawang protektahan. Ulit-ulit ko sinisisi ang sarili. Buong akala ko ay sisilin ang punteriya ng mga tao nagbabanta kay Calix. Ang sakit isipin na ang asawa ko ngayon ang nawawala. Anak, alam kong mahirap at masakit pero kailangan mong magpakatatag. Mamigay magtitipon-tipon ng mga kaanak ng mga nasawi sa paglub... I'm not going there. Maagap kong putol sa sinasabi niya. Pero Calvin, ikaw ang asawa ni Faith. Dapat nandoon ka. Nakikiusap ang boses ni Mommy. Mariin akong pumikit. Hindi ko kailangan pumunta doon mo. Nawawala siya pero hindi patay ang asawa. Calvin, anak. It's been 10 days. Mahirap mang tanggapin pero kailangan. Hindi naman ibig sabihin na pumunta ka doon ay tinatanggap mo nang wala na sa Faith. Basag ang boses na sambit ni Mommy. Niyakap niya ako buhat sa likod at naramdaman ko mainit na likidong pumatak sa aking balikat. Ramdam kong umiiyak na din siya. I am sorry, son. Kahit kami nasasaktan sa nangyari. Hindi ko nagsalita. Hindi sapat ang mga salita para ipaliwanag ang sakit. Kasama pa sa dinadala ko ay ang labis na pagsisisi. Naramdaman ko ang paghaplos ni Mommy sa kamay ko. Stop hurting yourself. Walang may gusto sa nangyari. Please, anak. Nasasaktan din kaming makita kang ganyan. Pakausap niya. Alam ko kung gaanong nag-aalala ang pamilya ko. Maging sa Tito Calix ay tuliro at ilang araw nang hindi makausap. How about the rescue team? Ano sabi nila? Pag-iiba ko ng usapan, hindi ko kayang tanggapin ang sinasabi ni Mommy. Hindi ako pupunta doon para magtirik ng kandila para kay Faith. Hindi patay ang asawa ko. Hanggat wala ako nakikitang katawan ay hindi ko kayang tanggapin na wala na siya. Hindi sila tumitigil sa paghahanap, anak. Nag-aalangang sagot niya. Okay, Mom. Please, huwag mo lang akong pilitin na sumama sa inyo. Hindi pa natatagpuan ng asawa ko. Maaring nakaligtas siya. Pagmamatigas ko, mas gusto ko pang ilaan ng oras sa paghahanap kay Faith kaysa makipag-usap sa mga kaanak ng nasawi. Sinulyapan ko si Mommy at lakas ang pag-aalala sa mga mata niya. Papunta sa Calix doon pati na rin sila Celine. Pagbibigay alam niya. Okay,
Malamig na tugon ko. Ngayon ako labis na nagsisisi pero huli na ang lahat. Nawala ang asawa ko na masama ang loob sa akin. Alam kong iniisip niyang pinapanigan ko ang mga taong nanakit sa kanya. Paano pa ako makakabawi sa kanya? Paano kung tunay na wala na siya? Ipinilig ko ang ulo. Ayokong isipin iyon. Nadudurog ang puso ko at nawawalan ako ng pag-asa. Isa si Faith sa mga hindi pa nakikita. Hanggat wala pa ang katawan niya ay hindi ako maniniwalang wala na siya. Muli kong sinulyapan ang cellphone. Noong araw na mawala si Faith, madami siyang tawag sa akin na hindi ko nasagot dahil nasa meeting ako. But it's her text message that bothers me the most. She wanted to talk about us. Kung babalik lang siya ay babawi ako sa kanya. Susiguraduhin kong hindi na niya mararamdaman na nag-iisa siya. Papatunayan ko sa kanya na siya ang mahal ko. Kung gusto niya ay lalayo kaming dalawa. Alam kong wala nang saysay ang lahat ng ito dahil huli na. Alam kong hindi sapat ang mga ipinakita ko noong magkasama pa kami para maramdaman niyang mahal ko siya. Hindi ko siya nagawang ingatan noon. Biglang tumunog ang cellphone ko at labis ang kaba ko nang makitang ang isa sa mga staffs ko ang tumatawag. Inutusan ko siya na bumuo ng bukod na team para sa paghahanap kay Faith. What is it? Direktang tanong ko. Sir, may natagpuan po silang katawan ng babae. Sagot niya sa kabilang linya. Ramdam ko ang sandaling pagtigil ng pagtibok ng puso ko. Hindi ko maunawaan kung ano ang dapat na maramdaman. Hindi ko rin alam kung dapat ba ako matuwa sakali mang matagpuan ang katawan ng asawa ko. Matapos ang 10 araw, kung matagpuan man ang katawan ng asawa ko ay isa lang ang ibig sabihin noon. Nakilala niyo ba? Tanong ko, parang pinipiga ang puso ko sa sakit. Hindi na makilala, sir eh. Pero kasing katawan siya ni Ma'am Faith. Parang tumigil ang mundo ko at tila may patalim na tumarak sa puso ko. Makailang beses akong humugot ng hininga. Papunta na ako dyan. Tugon ko. Pilit kong itinago ang panginginig ng boses. Nang may baba ang tawag ay saka ako nangihinang muling napaupo. Ito na ba talaga? Hindi ito ang gusto ko. I was hoping to see her alive. Kahit pa nga milagro ang hinihiling ko. Hindi ganito ang gusto ko. Muling lumipad ang isip ko sa asawa at sa mga panahong kasama ko siya. Hindi ko na napigilan ang muling pagpatak ng luha. Faith's POV. Pinakaramdaman ko ang paligid. Nakarinig ako ng mga pagkilos malapit sa akin. May naamoy ako mga tuyong dahon at kahoy na sinusunog at malamig din ang pagdampi ng hangin sa aking balat. Iminulat ko ang mga mata. Unang bumungad sa akin ay ang bubong na gawa sa pawid. Marahan akong kumilos at napadaing na lang ako nang maramdaman ang pananakit ng iba't ibang parte ng aking katawan. Nasaan ako? Batid kong hindi ako nag-iisa kung kaya inilibot ko ang paningin. Namataan ko agad ang batang lalaki sa paanan ko. Namimilog ang kanyang mga mata habang nakamasid sa akin. Dagli siyang ngumiti at nilapitan ako. Nanay, gising na si mama ko. Anya na lumingon sa isang sulok ng bahay. Pilit kong nilingon ang tinitingnan niya at namataan ko ang matandang babae na lumapit sa akin. May kahabaan ang buhok niya na pulos puti na. Nakasuot siya ng berdeng damit at pulang palda na kupas na. Halata din ang pagkasunog ng kanyang balat. Mabutit nagkamalay ka na. Anya, hinawakan niya ako sa pulso at mataman niya akong pinakiramdaman. Kamusta na pakiramdam mo? Napagaling na rin ang mga sugat mo. Tanong niya. Noon ko lang napansin ang mga dahon na nakatapal sa aking binti at braso. Nasaan po ako? Tanong ko. Muli kong pinagmasdan ang paligid ko. Bahay nga bang matatawag ang kinaroroonan ko? Gawa ito sa kahoy at pawid. Sa isang tabi ay ang magsisilbing kusina na gawa din lang sa kahoy. Iilan lang ang mga plato at kagamitan sa kusina. Gatong na kahoy lang din ang gamit sa pagluluto. Nakita ka ng asawa ko sa laot. Pagbibigay alam niya. Ako nga pala si Emilia. Nanay, bakit ka nagpapakilala kay mama? Tanong ng bata na nakaupo sa tabi ko. Halata ang matinding kasiyahan at pagkasabik sa mga mata niya nang muli akong tingnan. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Nagtatanong ang mga mata kong itinuon ko sa babaeng kaharap. Akala niya ikaw ang mama niya. Sambit niya na sapat lang ang lakas para marinig ko. Muli ko sinulyapan ang bata. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Mama, akala ko hindi ka nababalik eh.
Bulong niya habang nakabaon na muka sa balikat ko. Naguguluhan man ay hinayaan ko na lang siya. Napansin kong nangilid ang luha ni Aling Emelia dahil sa ginawa ng bata. Mabilis siyang tumalikod at sumungaw sa bintana. Crispin! Umarni ka na! Maya-maya'y sumungaw sa pinto ang matandang lalaki. Tulad ni Aling Emelia ay kupas din ang suot niyang kamisetang asul. Wala siyang sapin sa paa at halatang galing siya sa dagat dahil basa pa ang binti niya, gayon din ang suot niyang short. Lata ding mahabang oras ang inilalaan niya sa pagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw.